I gave you my heart. Hello, this is Lovely Jan and gumagawa ako ng mga educational videos and tutorials. Just check out Lovely Jan's channel. Hello mga loves! Once again, welcome back sa aking YouTube channel. At syempre, para sa mga bago sa channel nito, huwag mong kalilimutang mag-like, mag-subscribe at i-ring po ang ating notification bell para po maging updated tayo lagi sa ating video uploads. So, yun nga po guys, medyo matagal tayong nawala sa ere. Mga ilang weeks din yata ako hindi nakapag-upload ng video tutorial. Magkagayon pa man, may baon-baon po akong video tutorial for all of our teachers na gumagawa ng kanilang SF9 and report card. So, this time, pag-uusapan natin ang mail merge. Ayan, pero bago po ang lahat, gusto ko lang din pong magpasalamat sa mga sumusuporta sa ating mga video tutorial. So, marami po akong nakikitang nagko-comment dun sa mga past videos natin na natutulungan sila. So, i-flash ko na lang po sa ating screen para po mag-thank you sa kanilang lahat. So, once again, thank you po at magpatuloy lang po kayo na gamitin po yung mga video tutorials natin at hopefully useful naman po at nakatutulong siya sa inyo. And then, yun nga po guys, gusto ko rin pong magpasalamat sa ating Queen of Excel ng Ugad High School, Ma'am Marilyn B. Samot, sa pagbibigay ng materials natin ng database na to para po mapabilis yung trabaho natin sa Ugad High School, yung paggawa ng report cards or SF9 natin. And I know, nabanggit niya sa ating lock session na gagawa rin siya ng database for Form 37. So, abangan na lang natin and gagawin ko na lang ulit siya ng video tutorial. So, once again, thank you very much, Madam, sa materials na binigay nyo sa amin. So, yun nga po guys, ituro ko sa inyo yung tinatawag nating mail merge. Kung handa ka na, let's go to our video tutorial. So, tulad ng sinabi ko guys, gagamitin natin ang mail merge para po gumawa ng ating report card or SF9. Hindi na natin ito mamanumanuhin isa-isa yung ating students. So, first na kailanganin natin ay yung format given by our talented Ma'am Marilyn B. Samot. So, meron tayong format dito from Excel and Publisher. So, ang focus lang natin ay yung SF9 muna. So, we have Excel kung saan lalagyan natin lahat ng entries ng mga data natin from our students or yung mga data ng ating students, lalagyan natin dito sa entries. And next, meron tayo yung formatted na template for the front part of the report card and the inside part of the report card na naayos na. So, ito yung inside. Then, ito naman yung front. Ayan. Okay, so formatted na. In case naman na gusto nyong baguhin ng logo ninyo, feel free po na i-edit nyo muna ito bago tayo mag-start ng ating mail merge. Okay? Tanggalin nyo lang yung mga logo and all. Ayan. Pero nandyan na lahat. Almost the same lang naman po tayo ng mga report cards. Okay. So, close na natin yan. Nakita na natin yung report card front and inside and then entries. So, una natin gagawin, ang i-edit muna natin ay itong paglalagyan natin ng entries na Excel form. So, open natin yan. Okay. So, as you can see, nandito na po yung formatted data. Ayan. So, ang magiging ano lang ninyo, kung kulang tong rows natin and itong mga rows natin, tama, i-drag lang ninyo siya pababa. Okay? So, as you can see, meron din tayong ano dito sa school year, medyo yung numbers niya is ascending. So, edit lang natin yan. Drag lang naman to. Ayan, okay. Itong tatlo. And then, i-drag natin pababa. Okay, kung saan abutin, feeling ko kulang to kasi 43 yung students ko. Kasi nobrahan ko na. Ayan. Okay. Next, ilagay natin yung name. Ayan. For this tutorial, ang pinagkukuhanan ko ng name, syempre, ang ating SF1. Copy-paste lang natin yung ating names. Okay. For this tutorial, hindi ko naman na bibigyan ng matagal na oras pa na kopyahin all. Papakita ko lang. Ayan. Halimbawa sa voice tayo. Okay. Ayan. And then, paste. Okay, dito importante lang natin na gawin, ito reminder lang, wag po tayo maglalagay ng bakanteng rows para po hindi magkaroon ng blankong cards mamaya doon sa ating publisher na format. So, sa paglalagay ng names, wag po tayo maglalagay ng space. So, ipapakita ko na lang din, ilagay natin yung list of names ko from the female. Ayan. Okay.
Copy natin sa ating entries. Dito po, huwag tayo maglalagay ng space. And then, ayan. Okay na. Next, age. Saan ko kinuha yung age? The same din. Sa SF din. Copy-paste lang yan. So, from here down to... Okay. Copy. Ayan. So, ignore lang natin yung error. Okay, so may age na. So, for sex, so alam na type na lang natin dyan. Then, drag natin up to the last name of our male students. And then, F for female down to, ayan. Okay, so hayaan nyo na lang kasi listahan lang naman natin to. Hindi naman na kailangan yung aesthetic nito. No, drag down na lang natin. Then, LRN, syempre, lagyan natin LRN niya. Complete na natin LRN. Next, grades and section. So, i-type lang natin dyan sa akin ang section ko. Grade level is 9. Fate ang section. 3 muna ang gagawin ko. Ayan, 3. And then, highlight. Then, drag up to the last student. Okay. Para pareho. Next, teacher, my name. Lagay ko na dyan. So, pwede mo naman nang ayusin yan para nakikita mo yung details. Ayan. Yung LRN muna, lakayan mo na lang para nakikita mo, para makita mo rin kung may mistake ka. And then, teacher's name. Okay, lakayan ko rin sa section para makita ko yung space for the teacher. Ayan, then, teacher name. Okay, my name. Malitan N, pero 1. Okay, and then, drag natin. Pababa. Okay, haba ng pangalan, no? So, move natin. Next, name of principal, Ma'am Marina. M. Colobong, PhD. Okay? And then, drag na naman natin up to the last name of student. Okay, ganyan lang guys. And then, okay. Hindi naman magmamatter yung spacing later on kasi ito, lalagyan lang to ng data or entries. Ang makikita mamaya nating data from here, ilalagay natin doon sa publisher. Para lang po makita yung data. Ayan po. Okay? Next. Ayan. So, meron tayong yellow dito. Dito tayo maglalagay nung days absent and days present nung bata. Okay? So, meron na tayo dati nakalagay dyan. Halimbawa, may absent si bata. Days absent. Nakalagay dyan naman September, days absent. October, days absent. Halimbawa, 2. Ayan. Automatic siyang magbabawas ng absences dun sa total number niya kasi naka-format na siya. So, be careful lang na mag-clear contents tayo dito kasi mawawala yung formula. So, enter, delete lang, no? So, wag na yung mag-clear ng contents para po hindi masira yung formula. Halimbawa, may absent siya dyan. 1. Okay. Halimbawa, okay na yan. So, naglagay na tayo dyan ng sample natin. Okay. So, as you can see, nagto-total na siya dun sa dulo. Kasi, computed na siya, di ba? Ang galing ni Ma'am Len. Okay, next. Maglalagay tayo ng grades. Let's say, for instance, 90, 91. Okay, for example lang to ha. Ayan, para makita natin mamaya kung may data doon. Okay, performance student siya. Okay, 91, 90, 92, 90, tapos 90, 90, 89, 89. Okay? Sa first quarter lang muna. So, alimbawa, i-fill in na rin natin yan para makita natin yung report cards, guys, no? So, ayan, 90, 89. At tumaas na pala siya dapat. 92, 92, 93, 93. Sample lang naman, guys. 92, so 91, 91, 92, 92. Okay, sa third quarter, halimbawa, 94, 94, 95, 94, 95, 94, 95, 95. Ayan. So, 94, 94, 93, 93. Okay, sa fourth quarter, punan na natin. Halimbawa lang. Ayan. Okay, 94, 95, 94, 95, 94, 95, 94. 95, okay. 95, 95, 95, 95. Okay. Ito tayo, napunan na natin. Next. Ayan. As you can see, ayan, oh, may maglalagay na siya ng pass file promoted. Okay? And then the next LM, yun yung learning modality natin. For first quarter, halimbawa, blended tayo. Okay, type lang natin dito, blended. Ayan, nagko-compute na yan, guys. Okay, blended. Then, blended. Okay, thanks talaga kay Ma'am Marilyn for producing this masterpiece. Ayan, so, meron na tayong nakalagay. So, yan muna ang gagawin kong example sa estudyante lang muna. Okay, once done, pwede tayong mag-control. Okay, so, pwede na nating i-close ito. Next, punta na natin yung kung saan natin ilalagay yung data. So, syempre, unahin muna natin yung report card template front. Yung ilalagay natin mga entries sa harapan niya. So, open natin to.
Ayan na. Dito na mag-uumpisa yung mail merge. No? Dito sa publisher. So, ang gagawin natin, punta tayo dito sa taas. So, ito na yung report card. Tulad ng sinabi ko, pwede po ninyong i-edit yung inyong school at the same time yung logo ninyo dito. Okay? Para magamit nyo po yung format natin. Next, mailings. Punta tayo dito sa taas, mailings. Ayan. And then dito sa dulo, may nakalagay na mail merge. Ito na yung kakailanganan natin. Click lang natin yan. And then, pagka-click natin, may lalabas na options. Piliin lang natin yung step-by-step mail merge wizard. Okay? So, you can see, pagka-click natin, may lalabas dito sa gilid na mail merge again. And then, dito sa baba, may step 1 of 3, may nakalagay, next, create or connect to a recipient list. So, i-connect natin siya doon sa entries natin. So, click natin yan. And then, ipaprompt nyo tayong hanapin yung pagkukuhanan natin ng mga data. So, yung pinagkuhanan natin ng data nasa desktop. Okay, andito. So, ito yung entries natin kung saan natin in-encode lahat ng data. So, click lang natin yan. Kasi isa lang naman yun, di ba? Okay, click natin yan. Okay, and then may pag-prompt na ganitong box. Click lang natin yung okay. Okay, as you can see, huwag tayong mag-overwhelm sa mga data natin na makikita dyan. Ang kailangan lang natin gawin dito, kung ilan lang yung estudyante mo, yun lang yung lalagyan mo ng check mark. Okay, so may mapapansin tayo sa data source na may check. I-uncheck natin yan. Then, check lang natin yung 43 na students natin na lalagyan natin ng data. Kasi pag kinuha nyo lahat yan, ang dami niyan, may check lahat hanggang sa pinakadulo ng Excel. So, be sure na 43 lang, or be sure do sa bilang ng estudyante nyo, sakto lang yung may check to rito. Kasi yun yung malalagyan ng data. Yun ang ibig sabihin nun, no? Okay, check lang natin. Hanggang sa pinaka-last student. Okay. Taas natin, baka may nalagpasan tayo. So, ayan na guys. Hanggang sa last student natin. Okay. Kung okay na, click nyo lang yung okay sa baba. Okay. So, as you can see, may mapapansin tayo rito mail merge sa side again. So, may school year, name, age. Okay. Dito na mangyayari yung magic. Okay. Halimbawa, dito tayo sa ating school year. Burahin ko lang itong guhit kasi hindi siya meant for guhit. Okay. Siyempre, ang lalagyan natin si school year ay yung school year. I-click lang natin dito sa side. School year. So, may data na dyan. Pero ito, lagyan natin ng guhit, highlight natin, punta tayo sa home, click natin yung underline, then, okay na. Ayan. So, ibig sabihin, sa loob ng guhit na yan, yung school year may i-input. Yung nasa entries natin, ay may ilalagay dito. Next, name. So, hanapin lang natin yung name. Okay, name. Next, nandyan yung age. Click natin sa age, then, age. Then, sex. Hanapin din natin yung entry ng sex dito sa kabila, then LRN. Ganun lang. Click-click lang tayo. Grade and section. Teacher. Okay, then principal. Pwede nyo nang ilagay agad yung name para pirma na lang sila. Okay, ganun din yung ginagawa ko dito. Pag may magtra-transfer, syempre, linalagay ko na agad yung name ng teacher and ng principal. Okay, so, okay na. Next, dito tayo sa school year. So, dito, number of school days. So, mapapansin nyo, may nakalagay dyan, no? September, school days. Okay? School, days present, days absent. So, dito mo tayo sa number of school days. So, SD. So, September, SD. Next, October, October, SD. Next, November, SD. Ay, mali. Bak tayo. Ayan, November tayo, SD. Ako kami dito. School days yan, no? Next, December. Click muna natin dito. Then December SD. January SD. February. Kakabulag, no? February SD. March SD. April SD. May. Okay, hanggang sa dulo, guys. Sundan nyo lang yan. June. Okay, din yung total. Hanapin nyo total SD. Okay. Next, maglalagay lang tayo ng sample for number of days present. Isa lang yung nalagyan natin. So, click ko lang dito. Days present for September. Balik tayo. September days present. Ayan. Lagyan nyo lang lahat yan, no? Okay. Ganun din sa number of days absent. So, September days absent. Okay. For the rest of the tutorial, bahala na po kayo. Basta input nyo lahat yung nandito sa details. So, tignan nyo lang mabuti, guys. Okay. Ayos na tayo. Para po ma-check natin yung data kung talagang mai-input natin yung mula din sa entries, punta lang tayo dito sa
mailings, and then preview results. Okay. So, as you can see, magcha-change siya dun sa mga entries na naka-input doon sa ating entries. Dito na siya, guys. Yan na yung kanyang name and all. So, ayan. Okay na. If tapos nyo na lahat, ayan, i-control S nyo lang. Ayan. Okay. Para malaman natin kung pasok nga yung 43 students natin, may preview recipient dito. Pwede mong i-next dito hanggang sa dulo niya. Ayan. Next mo dito sa gilid. Ayan. Okay. As you can see, hanggang 43 ito. Ayan. So, hanggang 43. Ayan. Dito sa gilid. Okay. Then, balik mo lang to. Click mo. So, hanggang 43 siya. So, yung last student mo dapat ang nandun sa pinakadulo. Okay. So, nagawa na natin yung ating report card for the front template. Okay, Control S na lang tayo dyan. Control Save. Save nyo na yung data. And then next, guys, ay i-click naman natin ngayon ng ating inside template. So, close natin to dahil na-save na natin siya. Next, click natin tong template inside. Okay, the same thing lang din yung gagawin natin. Okay, punta tayo sa mailings, mail merge, step-by-step mail merge wizard. Next, create or connect or recipient list. Okay, hanapin lang natin kung saan natin sinave yung entries natin for our report cards. Ayan, click natin yung entries, then open. And then, pag may mag-prompt, click OK. Ayan, so, uncheck natin ito para hindi ma-check lahat. And then, check lang natin yung names ng ating students up to the last student on the list. Okay, so to double check, i-scroll up natin. Baka mayroon tayong nalagpasan na name ng students. Okay, kung okay na, na-recheck nyo na, then click OK. Okay, tulad ng nangyari kanina, meron mag-appear dito sa mail merge side. Ano? So, click mo lang dyan yung kakailanganin natin. So, this time, ang kakailanganin natin ay grades for the different subject areas. Okay? So, ilalagay lang natin dyan yung grade ng Filipino. So, hanapin lang natin yung Filipino 1 hanggang sa dulo. Okay? So, click natin dito. And then, hanapin natin yung Filipino 1. English. Click natin. Then, English 1. Mathematics. In Mathematics 1. Okay? Science. Click. Science 1. Ang Pilipunan. So, nabigyan na rin ng mga acronym yung mga subjects dito para hindi na tayo malito. So, ESP, PLE, and then MAPE. And then music, arts, yan, PE, health. Okay. So, ganun din. If marami grades na tayo second, third, and fourth. Okay. So, para makita lang natin na nagko-compute yung general average, so maglalagay din tayo dito sa quarter 2. So, bababa nyo lang din yan ulit. Okay. Papakita ko lang, guys. So, for this tutorial, sana itong 1 lang. Pero para makita natin na nagko-compute up to the general average, papakita ko na rin sa video na ito. Okay? So, napakagaling talaga ng format ni Ma'am Marilyn. Okay? Yan. And syempre, thank you tayo kay Ma'am Marilyn for providing this very useful na format or database para po hindi na tayo mahirapan pa. And then, sa final grade, ayan, nakalagay naman yan, final average. May mga acronym na yan, guys. Diba? Naglaing na talaga. Ang galing talaga ni Ma'am Len. Ayan, English. Sana tayo math. Dagdag ko kasi kaya nawawala ko. Ayan. AP. Ayan, pwede nyo i-PM si Ma'am Len kung kailangan yung assistance in case na mabura po ninyo yung mga ano ninyo dyan, formula ninyo. PM nyo lang siya, guys. So, lagay ko po yung kanyang Facebook account dito sa baba at saka kanyang email, guys. Email nyo po siya kung magka-problema. Pwede nyo rin pong directly sa kanya yung format if you want, pero be sure po, guys, na naka-like, subscribe at naka-click po yung notification bell nyo po, guys, para po makuha nyo yung format. Comment nyo po yung email address nyo po sa baba. Okay? Ayan. So, pag i-PM nyo po siya, screenshot nyo lang po yung pag-like, pag-follow ninyo, pag-subscribe ninyo dito sa channel natin para po ibigay niya sa inyo yung format. Ayan, mabait naman po yun si ma'am. Okay, so remarks na tayo. Ayan, as you can see, may remarks dito. Ayan, so after GWA or General Weighted Average, sa remarks tayo. So, ayan. Okay, kasi dyan, nilalagay natin yung pass, failed. Okay, dyan na lahat yan, guys. Click-click lang din tayo. Napakadali ng buhay natin because of Ma'am Len. ESP, ayan.
Tapos Jiwa. Okay. And then next, dito sa learning modality, ayan. So, lagyan natin LM2, LM3, LM. Okay. So, isa rin po sa maganda sa mail merge, okay? Kung gusto nyo pong magbago ng mga data, hindi nyo na po gagalawin itong nasa publisher natin. So, pupunta lang kayo ulit sa entries nyo, dun po kayo mag-change and all the data will change na rin kapag magpiprint tayo gamit ang ating publisher. So, ganun po kaganda ang mail merge, okay? Once done, ilagay na input na natin lahat, okay? Save na natin, okay? Then, preview natin. Okay, as you can see, click natin yung preview. Ayan. Okay, ito na siya guys. Naka-preview na siya. Nakikita nyo na po. Okay, dito po kapag malalaki yung letter, pwede naman po nating i-edit dito yung size. Lahat na po magbabago. So, halimbawa dito, punta tayo sa home. Bawasan natin para magkasya siya. Ayan. Okay, so lahat na ng format na guys, magbabago na rin. So, okay, check natin. Dapat 43 po na students natin. So, click natin dito sa gilid. Yung last, so 43 nga. And then back, click lang natin ito. Okay, and then control save. So, yun guys. Yun lang po kadali yung paggamit ng mail merge para po makagawa ng ating SF9 and report card. So, once again, thank you sa ating database creator, the Queen of Excel of Ugad High School, Ma'am Marilyn B. Samot. So, ngayon naman guys, papakita ko kung paano yung magiging preview niya kapag magpre-print na tayo. Okay, open lang natin tong ating publisher. Ito po yung part na i-print natin. So, publisher po. Okay, and then may magpa-prompt, i-click lang natin yung yes. Ayan. And then, dito sa file, para makita natin, no, isa lang yung nakikita natin dito, pero pag pupunta tayo sa printing niya, ayan, print. Ayan. Okay? May makikita tayong numbers dito. Up to 43 na siya. Okay? Yan. So, pwede nyo na i-double check. Ayan. Double check yung inyong data. Okay. Up to 43 po yan. So, ganyan po. So, pwede nyo nang i-print all your cards in just one editing lang. Isa lang ang in-edit natin bale. Okay? So, guys, ready to print ka na. Ganun lang po, kabilis. So, yun po. So, that's it guys. That's all for today. Ayan, medyo napahaba ang ating video. But before we end this video, gusto ko lang magpasalamat sa bumubuhay sa ating YT channel at the same time sa ating Labs Gaming page. Ayan guys. Ano po, ang Batoon Communication Services. So, sila po yung nagpo-provide ng fastest internet here in Itiaga. At the same time, nag-extend na po sila ng kanilang signal up to ang Adanan, guys. So, dito po ang kanilang internet connection. Kung makikita nyo po ang aking mga live, napakalinaw po ng internet. Wala pong lag ang mga games. It's because of Batoon Communication Services. So, sponsored po niya lahat. Lagi ang aking videos kasi sagot po niya ang aking internet connection at the same time ang aking electricity. So, thank you very much po, Batoon Communication Services, kila Boss June Batoon and Ma'am Myra L. Batoon. Thank you po sa laging pag-support sa ating YT channel at the same time sa ating page. So, para po sa mga gusto mo pakabit ng kanilang internet, I assure you, napakabilis po ng kanilang serbisyo guys. At the same time, meron po silang promo, free installation po. So, ano pang hinihintay nyo po? Magpakabit na po kayo sa Batoon Communication Services. All you have to do guys is search Batoon Communication Services sa kanilang Facebook page or BCS. Hanapin nyo lang po yan. I-PM nyo po sila at agad pong pupunta po sila sa inyong location within Itiaga ng Adanan para kabitan po kayo ng inyong mga internet connections. Okay? So, thank you very much once again BCS for sponsoring always our videos from FB page to our YouTube channel. Ayan. And thank you once again to Ma'am Marilyn B. Samot for the very, very nice format at napakadali pong gamitin na format natin for mail merge. So, that's it guys. Ang haba na ng ating video tutorial. But, ayan, sinulit ko kasi matagal din naman ako nawala. Hopefully, magamit niyo po itong tutorial na to. And once again, this is Lovely John. Don't forget to like, subscribe, and ring that bell. Ayan, para po lagi tayong updated sa ating mga video tutorials. At para po sa mga gusto nyo pang
At para po sa mga videos na tulad nito, ilalagay ko lang po sa ating mga cards, guys. Ayan, nandyan yung ating mga cards. Ayan, click nyo lang po yung mga kakailangan nyo dyan. I-search nyo lang po yung ating channel, Lovely John, at marami pa tayong video tutorials and educational videos. So, that's it, guys. Thank you for watching and see you next vlog. Bye-bye!